Dahil May is month of mother, marami tayong magse-celebrate with our nanays ngayong Mother's Day. Tama, no? Pero speaking of Mother's Day, alam mo, sadly, hindi lahat masaya. Nakakalungkot. Actually, yan na yan yung kwento ng isang ina na dumulog dito ngayon sa CIA. Ang nangyayari is, yung mismong nanay niya ang nananakit sa mga anak niya. Oh, wait lang. Ang balita ko, hindi lang daw yung lola ang nagmaltrato. Pati daw yung bilas niya, pinapalo at tinatali ang 3-year-old na bata. Kaya sinagip ng isang bahay ampunan yung mga anak niya. Grabe naman yung parang Teka. Asan ba siya? Sa pagkakaalam ko, nagtatrabaho siya. Tapos, stay-in pa siya dun sa work. Oo nga, grabe ka dun, Nay. Ang balita ko, isa siya sa mga single moms na kumakayod para makapagtustos sa mga anak niya. So, syempre, natural, wala siyang choice kundi ipaalaga sa nanay niya yung mga anak niya. Yes, parang ikaw na. Kaso nga, abusado si lola. Ayan tuloy napunta sa ampunan ng mga bata. Mabuti pa, pakinggan natin kung ano yung maipapayo ni Kuya Alan at Ate Pia. Tito Boy, help natin siya. Boy, Masyado kang emosyonal. Oh. Narito po tayo sa Payong Kapatid at narito si Dorothy para humingi ng payo kay Ate Pia at Kuya Alan. Dorothy, welcome to Cayetano in Action. At maraming salamat. sige nga, ikwento mo paano nag-umpisa tong problema na napunta sa isang foundation o isang NGO yung mga anak mo. Nung dumating po si Mama sa bahay 2023, tapos po nung napagdesisyonan ko po, mag-stay in po sa trabaho kasi po masyadong mahal, pamasahe, pagkain ko pa po. So nag-stay in po ako, uwian po ako ng monthly. Tapos po, hindi ko po siya, kasi wala pong masyadong contact. Tapos yung account ko pa po, sira. So, wala po akong alam doon sa nangyayari po. Tapos last, January po, umuwi ako sa bahay kasi nagbabagong taon po. So, ko sa ko na parang ayaw pong paalisin, pabalikin sa trabaho. Tapos, iniwan ko po sila. Hindi po ako nakapag-contact sa kanila po kasi sa trabaho ko po, nagkasakit din po ako. 3 weeks po akong hindi nakapasok. Dahil nakapagtrabaho po ako sa isang warehouse po. Sa tuwing tinitignan ko po kasi yung anak ko, diring-diri po sa sarili ko pag hinahawakan ko po sila. Nagulat na lang po ako. Uwi po sana ako noong February 28 po. Kaso hindi ko na po nakita yung anak ko. Nag-message na nga po sa akin yung bahay ampunan na nasa kanila na po yung bata. At minaltrato nga daw po ng nanay ko. Tapos yung hipag ko po. Ngayon po, inusgahan po ng lahat kasi pabaya daw po kung ina. Noong nalaman mo na nasa bahay ampunan ng mga bata, anong ginawa mo? Agad-agad po ko umalis sa trabaho ko. Kasi wala pa po akong tulog. Dumiretso ako sa may munisipyo po. Doon ko na po hindi ko po nakita yung anak ko. Kasi pinag-usapan po muna namin yung kaso po. Ngayon po, nakikita ko naman po sila. Kaso masakit lang po kasi sa isang linggo, isang beses. Tapos 2 oras ko lang po sila nakakasama. Anong nais mong itanong kay Ate Pia at Kuya Alan? Nagbabakasakali po ako na matulungan po na makuha yung mga anak ko. So, Dorothy, before that, kinonfronta mo yung nanay at hipag mo. Yung sa nanay ko po, ang sabi niya po sa akin, dinisiplina niya po. Pero yung sa hipag ko po, at saka sa kapatid niya po, hindi po yun yung dating sa akin. Para lang maintindihan ng ating mga audience, tama ba, sabi sa akin, 3 daw yung hiningin requirement? Yes po. Yung una, na katunayan, fit kang nanay, bali assess yan ng local na DSWD since municipality yung lugar mo, yung MSWD nila, di ba? Pangalawa, nagtatanong kung, yun nga, kung nagtatrabaho ka, kanino maiiwan yung mga bata? Kung may kamag-anak ka or... Kaya nga po yun yung ko na pag makuha po, uwi po kami sa amin. Kasi andun po yung ate ko, wala naman po siyang anak. Ano yung pangatlo na requirement? Parang may matutuluyan ka ba? Di ba? Parang nabasa ko yun. Opo. Meron naman na po sa ate ko. Doon po sa Mindanao po. Nasabi mo na sa DSWD yan. Yes po.
Anyway, mas alam ni Ate Tom. Kasi the reality is, di ba, dapat magpasalamat din tayo sa MSWD, sa DSWD, at saka diyan sa foundation na yon. Kasi nga, tinanggal nila sa sitwasyon yung mga anak mo na delikado sa kanila. Yes. So gusto din nila siguraduhin, bago nila ibigay sa iyo yung bata, hindi mo ibabalik sa sitwasyon na yon or hindi lalong lumala. So hindi ka hinuhusgahan. Bakit nila gagawin yon? To ensure yung welfare ng mga bata. So what I'm trying to communicate to you is, kung may matutulong ang Cayetano in Action with Boy Abunda para sa yung hanap buhay, trabaho, etc., more than willing kami tumulong. Can I ask you, just on a dream side, anong pangarap mo sana? Criminology. Criminology. So malay mo, hindi too late for you. We're more than willing to help because ang bawat buhay ay mahalaga. So Dorothy, liwanagin ko rin para sa lahat ng nakikinig din. Kinikilala ng batas na ang talagang may karapatan na kumupkop ng bata ay isang ina. So malakas ang kaso mo sa mata ng batas. Pero liwanagin ko din na ang pag-iwan ng isang nanay sa mga anak niya sa kinikilala niyang responsableng tao, hindi kasalanan yon. So sino pa bang kikilalanin mong responsableng tao kundi nanay mo, di ba? Kaya mo namang patunayan na nagsikap kang maging isang mabuting ina dahil may trabaho ka, kaya ka lang nalayo sa mga anak mo, di ba? Yes. Ngayon, pagkuha ngayon ng mga anak mo, kailangan gawin naman ng Estado yon kasi nga, para sa proteksyon ng mga bata. Naintindihan mo naman yon, di ba? Yes po. Okay. Dahil may obligasyon ngayon ang foundation na yan, parang may checklist sila na ibabalik nito sa nanay, basta sigurado silang kaya naman ng nanay na asikasuhin, wala namang nagawa ang nanay na ikasasama ng mga bata. Yun naman lang talaga yung obligasyon. Yung kaya namin gawin is tulungan ka doon para maayos ang pagpapakita mo kung ano man yung kakayanan mong buhayin ng mga anak mo tsaka yung plano mo. Sang-ayon ako kay Alan na balikan mo yung pangarap mo. Kung matutulungan ka namin mag-aral, kunin mo yung oportunidad na yon, maging working student ka. So by the time na grade 1 yan, baka graduate ka na. For me hindi mahirap na patunayan mo na kaya mong alagaan yung mga anak mo, lalo na kung may kapatid kang tutulong sa'yo, pwede kayo magbagong buhay doon, and we can help you with that. We can fix this short term na baka mas may problema pa later on, o ayusin natin yung pundasyon ng buhay mo, and long term, wala ka ng problema sa pagpapamalaki ng anak mo. Dorothy, maraming salamat sa iyong tiwala sa aming programa. Habang tayo nagpapasalamat kay Dorothy sa ating pagbabalik, ay marami tayong pasasalamatan. Isang organisasyon, nagkakaisang kababaihan ng Barangay Tabora ng Cavite. Ang ating pasasalamatan sa salamat portion dito lamang po sa... Pumayag ang Bahay Ampunan na kumupkop sa mga anak ni Dorothy na kuda ng kanilang pasilidad at makapanayam ng Cayetano in Action with Boy Abunda para malaman ang kanilang panig sa nangyari. May initial medical legal po na naganap na kung saan po lumabas na may 2 fracture po sa right rib ang panganay niya pong anak ni Dorothy, and then multiple hematoma po ang nangyari. Hindi lang po isang beses kundi napakaraming beses po. Meron pong paso dito sa face po nung panganay niya. Sa ngayon po, si nanay po mino-workout ko. Nanay, kailangan mo ng trabaho. Kung naabuso rin ba si nanay? Kung naabuso siya, meron po kami dito mga psychologist, may physician po kami. Pwede po mag-consult for free. Kasi part po yun ng intervention ko kay nanay. Bilang pasasalamat sa pagkupkop ng cribs sa mga batang nasa kanilang institusyon, iniabot ng Cayetano in Action Team ang donasyon ni Kuya Alan at Ate Pia. At para makita ni Dorothy ang kanyang anak sa Cribs Foundation, 3 bagay ang kailangan niyang patunayan. First, the capability, paano niya susuportahan yung mga bata. Sa pag-aaral, basic needs, medical needs, and safety and protection. Pangalawa po is the PCAR, the Parental Capability Assessment Report. Talagang dadaan po tayo sa legal na proseso, ma'am. Sila po, LGU, MSWDO, Angono, ang mag-a-assess kung kaya na ba ni nanay. And the last po is to assure the safety environment of the children. At dahil may iniindang paulit-ulit ng UTI o sakit sa pag-ihi at matinding sakit ng ulo si Dorothy, sinamahan siya ng programa para magpa-check up kay Dr. Ronald Santos ng Mercy Hub Clinic. Meron siyang binanggit nga sa akin na some sort of trauma.
So, matagal na to, no? Pero nung chinek ko naman siya sa neuro exam para makita ko kung may problem sa brain, so far naman negative o normal yung neurologic exam ko. So, ang basic na pina-check ko muna ngayon is yung ihe, urinalysis, para makita natin kung merong infection. And also, kailangan din na i-refer ko siya sa OB-GYN to check, no, kung may problem naman sa mattress o sa vagina. So, nothing to worry as of now at handa kami tumulong para sa mga taong katulad ni Dorothy. Patuloy na gagabayan ng Cayetano in Action si Dorothy para mapabuti ang kanyang kalagayan at ang kapakanan ng mga anak niya. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. Queen White, JC Organic Barley, live healthy, choose good life. and Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.